Hawak na ng otoridad ang 21 anyos na sospek sa pamamaril kay Charlie Kirk. Parusang bitay, isinusulong na ipataw sa batala bagong Nepali leader. Tiniyak ang pagsunod sa panawagang pagbabago ng mga Gen Z. Impormasyon sa posibleng halalan, alamin sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Posibleng patawan ng death penalty ang 21 anyos na sospek sa pamamaril sa influencer at commentator na si Charlie Kirk. Sa pahayag ni Utah Governor Spencer Cox, binigyan din ito ang umano'y legalidad ng parusang bitay sa kanilang lugar. I will just say is we've been working with our attorneys, getting everything that we need, affidavits ready, so that we can pursue the death penalty in this case, and that will happen here in the state of Utah. Nitong weekend, iprinisinta ng FBI ang mugshot ng sospek na kinilalang si Tyler Robinson. Ayon sa otoridad, mismong kamag-anak ng sospek ang nagsumbong sa kinaroroonan ni Robinson. Nilinaw naman ng Utah University na hindi nila estudyante ang gunman. Sa Nepal, formal lang naupo bilang pansamantalang Prime Minister ng bansa ang 73 anyos na dating Chief Justice na si Sushila Karki. Ayon sa ulat, maaaring tumagal lang ng 6 na buwan ang kanyang panunungkulan. Inaasahan kasi na sa March 2026, maaaring isagawa ang halalan sa bansa. Matatandaan na karamihan ng mga opisyal ay persahang pinatalsik sa malawakang protesta ng mga kabataan dahil sa isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Ipinangako naman ni Sushila ang pagtupad sa hiling na reforma ng mga Gen Z. Batay sa ulat, aabot na sa higit 70 ang bilang ng mga nasawi sa protesta. Sa Vatican, may pa-special delivery ng chocolate cake si US President Donald Trump para sa kaarawan ng unang Amerikanong Santo Papa na si Pope Leo XIV. Ayon sa ulat, gawa ang nasabing cake mula sa isang sikat na kainan sa Chicago. Personal na inabot ito ni newly appointed Ambassador to the Vatican, Brian Birch, kasabay ng kanyang credential presentation sa Vatican. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.